Okay, good morning po. Gusto ko lang po malaman kung nakuha ninyo ako. Yes Yes, po. sir. Yes, Pastor. Good morning. Okay po, walang ano. Gaynon. Check kasi naka-headset ako. Ang gamit ko dito sa ano. Hello po. Oh, clear po ba? Clear? Clear po. Ay, sige po. Yes po. Mag-invite lang po ako kung sino pwedeng manalangin sa akin bago tayo magsimula sa ating pag-aaral. Volunteer. Ako na po, Pastor. Si Willie. Si Sir Wilfredo de los Reyes. Opo. Let's Go pray, ahead, sir. mga kapatid. Thank you. Let's pray, mga kapatid. Magandang tanghali po, Panginoon Diyos. Sa umagang ito, kami ay muling dumadalangin sa ng isipan upang sa aming pag-aaral ay aming matamo at magamit namin sa aming pang-araw-araw na buhay Kristiyano. Patubayan si Pastor Arnel Marcaida sa gagawin niyang pagtuturo sa amin at pangunahan siya ng Banal na Espiritu upang sa ganon ay maunawaan namin ang bawat isa. Salamat sa inyong pagdinig. Ang lahat ng ito hiling namin sa inyong banal na anak na si Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Amen. Thank you very much po. Sir Willie, Opo, opo. pangalan niyo yung aking kapatid na sumunod sa akin. Salamat Wilfredo. po. Wilfredo siya. Pinsan ko po si Pastor Max de los Reyes na mayapa na. Talaga po. Ba't nakataas ang kamay ko? Present ano? Okay, ilan tayo ngayon? 31. Para may mga mas marami tayo kanina. May mga nag-half day. Sa bagay, may PPB naman ano. Okay, ang atin pong subject ngayong umaga ay Introduction to Biblical Hermeneutics. Naka-schedule po ito every Sunday, 11 to 12 noon. 11 a.m. to 12 noon. Ang topic po natin for this beautiful Sunday morning, ayun po ay parang walang holiday ang limbs. Tuloy-tuloy na meron tayong klase, no? Kahit na Holy Week. Sa bagay, hindi naman tayo nakikiayon doon sa Holy Week ng ng Catholic Church. Pero dito sa amin, na timing po. Wait lang po ibababa ko lang tong kamay ko, mga ngalay eh. Na timing po, kahapon ay nagkaroon kami ng Santa Cena, Lord Supper, communion service. Dito po ay uso yung kultura dito sa Kailocanuhan, especially yung mga Ibanag, yung native na mga Ilocano. Uso po dito mga kapatid yung, ayun, may baba ko ng kamay ko? Hindi pa. Puro nakataas yung kamay ko dito eh. Ayan. Pero bakit nung isa nakataas pa rin? Wait lang po ibababa ko lang ito, mga ngalay ito. Uso po dito yung sino dito yung Ilocano? Uso po dito sa amin yung gumagawa ng binalay pag Holy Week. Ito po yung malagkit na ginagawa nilang parang suman, binabalot sa dahon ng saging. Tapos gumagawa sila ng yung latik ng niyog. Minamatamis nila syrup, no. Yun daw pong binalay kung tawagin nila ay nagre-represent sa body of Christ. At yung matamis na latik o yung syrup ay nagre-represent daw po sa blood of Christ. Kaya yung mga iba na namamanata, hindi sila kumakain ng regular na pagkain nila. Ang pinakang fasting nila, fasting sa regular food, ang kinakain nila yung binalay, yung malagkit na sinuman sa dahon ng saging na may sauce na matamis na yung pinaglangis ng niyog. So yun po ang dito. May mga Adventist din na
nakiki-practice din. At marami nagbibigay sa amin dito ng binalay. Kaya sabi ko kahapon, dual ang practice ng ibang Adventist dito. Nagluluto sila ng binalay pag Holy Week. Tapos natataon naman ang last week of March o last Sabbath of March, every last Sabbath of the quarter, meron po ditong communion service sa dalawang symbolism. Pero in-explain ko kahapon sa kanila mga kapatid, yung pagkakaiba ng pagsunod natin sa tradition at yung biblical, no? So, di ba, ano ba talaga ang commemoration, ang biblical na paraan ng pag-commemorate o pag-alaala sa sakripisyo at kamatayan ng Panginoong Hesus. So, pinaliwanag ko sa kanila yung pagkakaiba, no? Yung binalay na may matamis na sauce ay dala ng tradisyon. Samantalang yung gagawin natin ngayon, kahapon, nag-officiate kami, dito po ng communion service. Pinaliwanag ko sa kanila na ang biblical na pag-alaala sa sakripisyo, kamatayan at paghihirap ng Panginoon at sa kanyang muling pagbabalik ay ang Lord's Supper. Yan. Kahit yun ay ginawa namin ng lunch time. Yun po, mga kapatid. Ano lang yun? Sort of review. Yan. So ang ating topic ngayong umaga ay the Bible and Canon. A look with Adventist beliefs. Yan. Ito yung Adventist context when it comes to tinatawag natin na Bible and Canon. Pag sinabi natin canon, ito po yung measure o yung pagsukat. Ano? Paraan ito ng pagsukat o kaya ay merong mga guidelines na doon dumadaan para mapagpasyahan kung ang isang writing o isang alipunan ng mga sinulat ay may kukonsider ito na inspired by God o kaya ay hinasihan ng Diyos. Yan. Reflect. Okay, maliwanag po. Ano? Pag sinabi natin ng canonization, it is a process of measuring something. No? Yan. Isang paraan po ng pagsusukat para malaman natin kung ito ay tama ba ito. Okay? The term canon is taken over from the Greek canon, K-A-N-O-N. Yan. Meaning a rule, isang sukatan o panukat or a measure. Yan. Sabi nga po ay it signifies something measured, recognized, or accepted according to a definite standard. So meron pong standard na ginagamit, no? The Bible canon, the official collection of sacred texts, is a central concept for Christians and Adventists have their own perspective on it. Ito po mga kapatid yung breakdown. Generally, the Bible canon refers to the set of books considered divinely inspired and authoritative scripture. So kung sinabi natin na canonical books, ito yung mga aklat na dumaan sa sukatan, subukan. Kung ito inspired o kinasihan ng Diyos o hindi. So yun po yung sinatawag natin na canonization. So, okay. There are two main sections of the Bible. Alam na natin ito, the Old Testament and the New Testament. So ito po yung two main sections or divisions of the Bible. Ito po yung Adventist perspective mga kapatid. We share the core Christian canon of 66 books. Meron po kasi mamaya tatalakayin natin ano bang mga aklat yung isinama sa mga uncanonical writings na isinama ng ibang pananampalataya. At sino yung mga grupo ng pananampalatayang Kristiyano na inadopt din nila yung mga apocryphal writings, yung mga aklat na uncanonical o kaya ay tinawag sa ibang termino na apocryphal writings. So yung Adventist po ay nakikishare po tayo doon sa Christian canon of 66 books.
as one of the Protestant churches, as Adventists, ang stand po natin, we do believe that the 66 books from the Old and New Testament ay tinatanggap natin ito yung mga canonical books. Meaning to say, those are inspired books na pwedeng pagtiwalaan para sa ating kaligtasan. However, they emphasize the importance of the writings of Ellen G. White, a 19th century prophet, alongside the Bible. Alongside po, hindi po kadugtong ng Biblia. Yan. Ang mga Adventista po ay naniniwala din sa mga sulat ni Ellen G. White, tinatawag natin na SOP o Spirit of Prophecy. Ito tinatawag na 19th century prophet according to Wikipedia and other writings ng hindi Adventist na mga authors, alongside the Bible. Yung SOP daw po, pinapaniwalaan ng mga Adventist na support, lesser light ang tawag natin. No? Inspired writings dito, pero hindi ito karagdagan ng Biblia. Okay? So, sabi pa nga ay, White's writings are not considered scripture, hindi po ito kadugtong ng Biblia, but are seen as divinely inspired insights that provide guidance and interpretation of the Bible. Malaking tulong po sa Adventist Church, mga kapatid, ang pagkakaroon natin ng Spirit of Prophecy. Dahil ito ay isang subukan din o pamantayan para makilala ang tunay na iglesia sa huling panahon. Meron silang propeta. Binabagit nila sa Efeso 4, di ba? Basahin niyo po yung Ephesians chapter 4. Ang iglesia ay hindi nagkulang sa kaloob. Chapter 4 verse 11 po yata yon. Meron siyang propeta. At sinabi din po sa Book of Revelation na ang binabaka ng diablo, ang true church, ang apocalyptic church o yung remnant church na kumakatawan doon sa nalisay na babae ay siya po ay merong spirit of prophecy according to Revelation 19 verse 10, no? So ito po mga kapatid, sa Ephesians chapter 4 verse 11, and he gave some apostles and some prophets and some evangelists and some pastors and teachers. Pinagkalooban ng iba na maging mga apostol, iba'y propeta, ang iba'y evangelista, ang iba'y pastor at mga guro. Ito po ang God's church in the last days. Meron po siyang propeta. Meron siyang propeta. So pag may propeta, may kaloob ng panghuhula. At pag may kaloob ng panghuhula, magsusulat din po siya para hindi lamang sa kapanahunan niya ang mensahe ay mapapakinggan, mababasa rin sa mga susunod na henerasyon. Dahil si Ellen G. White ay kinukonsider natin na last day prophet, naniniwala din po tayo na meron siyang mga sinulat na ito ay kinasihan ng Diyos. Sa verse 10 ng Revelation 19, ang sabi dito ay, and I fell at the feet to worship him. And he said unto me, see thou do it not. I am thy fellow servant and of thy brethren that have the testimony of Jesus. Worship God, for the testimony of Jesus is the spirit of prophecy. So yung palang spirit of prophecy ay part ng remnant church. Kaya confident tayo na talagang tayo po ang nalabing iglesia dahil dun sa mga palatandaan sa huling mga panahon, dinescribe ni John the Apostle na ang true church ay meron siyang, binabaka siya ng diablo. Commandment keepers sila. Revelation 12 verse 17. They are commandment keepers, remnant sila, hindi sila marami sa bilang, outnumbered, pero sila nagdadala ng dalisay na katotohanan. Sumusunod sa utos, sila din ay mga matsatsaga, at sila ay merong patutuo na Jesus, which is the spirit of prophecy. Let's continue mga kapatid. Atin lang pong in-elaborate the importance ng mga writings ni Ellen G. White na pinapaniwalaan din natin na canonized, inspired. No? Ito nga po, Old Testament canon po, Adventists accept the Hebrew Bible
tinatawag natin Tanakh na canon used by Judaism. No? Yung Tanakh po, ito yung Hebrew Bible, canon used by Judaism. So inadapt din natin yung ginagamit ng mga ng religion ng Israel, which is Judaism. Yan po ang kanilang religion, no? Judaism. Yan. Galing po yan sa angkan ni Judah. Yung belief nila, dala-dala po ay tinawag na Judaism. Para sa atin, Adventism, yan. Mormonism sa mga Latter-day Saints, Catholicism, yan po yung Judaism. So yung New Testament canon, mga kapatid, sabi nga, there's no major disagreement on the New Testament canon among Christians, including Adventist majority and almost in general, ang mga Christians po, Protestant Christians, ay nagkakasundo po tayo na ang 27 books at yung 27 books in the New Testament and the 39 books of the Old Testament were inspired, canonized, ibig sabihin pumasa sa subukan. And here's some additional information you might find helpful. Kung gusto niyo pa na mag-dig more sa study, mga kapatid, the development of the biblical canon was a long process with debates lasting centuries. Ating titingnan mamaya kung paano ba sinukat yung 66 books para nasabing pre-inspired by the Holy Spirit. There are two basic standards or measures set for the books. Meron po dalawang paraan ng sabi rito na sukatan para sa mga aklat para ito'y pumasa. Okay? Ang number one is, had the author been an apostle or a companion of an apostle? Yung bang writer, yung sumulat ba ng aklat na yan na sinasabi nilang inspired o kinasihan ay naging alagad ba yan o kasama ng alagad, ng mga alagad? Ikalawa, did the contents of the books or the book agree with the other scriptures? Was it internally consistent and did it conform to Christian experiences? Hindi ba contradict yung mga talata na sinasabi dyan sa aklat na yan sa iba pang mga talata ng Biblia? Mamaya po, madi-discover natin bakit hindi natin tinanggap ang mga aklat na idinagdag na tinanggap ng Catholic Church at ng iba pang mga simbahan. Doon yung mga tinatawag natin apocryphal writings. Ba't hindi natin tinanggap yun as Adventist, as Protestant Church? Tingnan natin, mga kapatid. So nandyan po, sabi nga, dapat ito ay nag-agree with other scriptures because one of the characteristics of the Bible is unity. Kahit sa Old or New Testament, may pagkakaisa po yan. Hindi po nag-aaway-aaway ang mga talata. Pinag-aaway-aaway lang ito ng mga Bible scholars na ang iba po ay ini-interpret na literal kahit mga simbolika and vice versa. Factors like apostolic authorship. Apostol ba yung sumulat niyan o nakasama ng apostol? Theological content niya. Alamin natin yung may harmony ba yung kanyang itinuturo dyan sa mga nakasulat sa aklat na yan? Baka naman contradict yan sa ibang mga aklat o passages sa Bible. And community acceptance played a role. Yan. Tinatanggap ba yan ng komunidad? Yung mga Christian community, tinatanggap ba yan in general sa kanilang mga pagpapahayag sa mga aklat na yun? Tumataas si Sir Wilfredo de los Reyes. May tanong ba kay Sir? Naka-raise kayo ng hand o lang? May tanong po ako, Pastor. Sige po. Go ahead po. Di ba sabi sa Genesis, Enoch walked with God. Sabi sa Hebreo, by faith, Enoch was kinuha ng buhay. Bakit po doon sa YouTube na napanood ko, may libro si Enoch pero hindi kasama sa kinumpile na Old and New Testament? Hindi kasama sa kinumpile? Opo. Walang libro ni Enoch. Samantalang may sariling libro si Enoch at sinabi ni Enoch sa Genesis na si Enoch ay lumalakad na kasama ng Diyos.
At pinangaral din niya ang ikalawang pagdating ng ating Panginoon with thousands of angels in heaven. Pero hindi nakasama. Bakit hindi nakasama sa Bible? Yung po mga sinulat niya, no? Opo. Meron kasing Book of Enoch na mapapanood natin sa diyan po sa YouTube, Book of Enoch. May mga scholars na nagko-complain, dapat daw yun ay isinama. Isinama daw po dapat yung aklat niya. Kasi may mga ano daw may theological relevance daw po yung kanyang mga sinulat. Ipagpasensyaan niyo po, hindi ko po nabasa yung content ng Book of Enoch. Pero ang alam ko, may mga grupo ng mga scholars na nagpo-protest na dapat daw po yun ay naisama. Yan. Mamaya po, mag-discover natin si Wilfredo. Ang ganda ng tanong nyo. Mag-discover natin mamaya yung sagot sa tanong nyo. Bakit nga ba hindi sinama yun? Actually, hindi lang po yun Yun nga pong apocryphal writings, hindi lang din yun May mga iba pa rin mga aklat na gusto pa rin nila sanang isama. Pero pagdaan po sa canonization, ay makikita po natin, meron po siyang tinatawag na inconsistencies. Hindi consistent yung kanyang standpoint sa theological harmony ba kung tawagin natin. Sige po, tingnan natin mamaya sa Wilfredo. Okay lang ba sa inyo? Maya-maya para may excitement. Maya-maya po, madadaanan po natin yung tanong niyo. Some denominations, like Catholics, include additional books in the Old Testament, called the Apocrypha. So, apocryphal writings ang tawag doon. Which Adventists exclude. Hindi natin tinanggap po yung mga books na yon. Exciting ito. Ano bang mga aklat ito? If you'd like to delve deeper, i-screenshot niyo po ito. You can explore resources from the Adventist Church dito sa mga website na ito. Ayan, www.adventist.org. And you can also learn more about the history of the canon dito sa wikipedia.org, biblical canon. So screenshot niyo po yan para po pwede kayo mag-dig deeper. Hindi natin lahat ma-discuss in detail ang lahat po ng mga information. So ito po mga kapatid, sino ba ang mga tumanggap nitong tinatawag nating apocryphal writings? And then ano ba yung mga aklat na tinatawag nating apocryphal writings? Sa Roman Catholicism po, ito po yung mga aklat na tinanggap po nila. Dinagdag po nila sa kanilang mga aklat. Kaya mas makapal po yung Bible nila sa atin kasi naka-integrate po doon itong mga books na ito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Actually, 12. 12 ano po yan? Hindi ko lang sigurado kung lahat yan ay isinama nila. Parang yung Bell and Dragon, hindi po yata Very good. So ito po, Tobit, Judith, Additions of Esther, Wisdom of Solomon, Sirach, Baruch, Letter of Jeremiah, Song of 3, Susanna, Bell and Dragon. First and Second Maccabees. Yan po yung tinanggap po ng Roman Catholic Church. Kaya nga makapal ang kanilang Biblia kaysa sa atin. Tayo po, nag-stick lang tayo sa 66 books. Samantala po, yung mga tinatawag natin Greek Orthodox, tinanggap din po nila yung First Esdras. Tapos yung Tobit, Judith, Additions of Esther, katulad ng Catholic din po, hanggang dito sa Bell and the Dragon, hanggang sa First and Second Maccabees, tinanggap po ng Greek Orthodox. Pero may dinagdag pa sila yung Prayer of Manasseh. Nakita niyo po, Prayer of Manasseh. And then, meron pa silang Third and Fourth Maccabees. Yung Catholic, hanggang First and Second book lang ng Maccabees. Parang ano yan, First and Second Thessalonians, parang ganon. Tapos, yung Book of Psalms, hindi sila satisfy sa 150 chapters, nagdagdag pa sila isa. Ayan, mayroon pa silang itinagdag na isa. So ito namang Russian Orthodox, halos same din po ng Catholic and Greek Orthodox. Pero kung titignan niyo po rito, wala po yung Maccabees chapter 4, book number 4. Dun po sa kanilang aklat na inadapt. So mapapansin niyo may iba-iba, no? Itong mga Russian Orthodox to, para mga Catholic din ito Yan. Okay, meron pa isang grupo po yung tinatawag natin na Coptic. Coptic naman itong isang grupo na to. Ang sabi dito ay tinanggap din nila yung tinanggap ng mga Catholic Church, pero halos tulad din siya nitong Russian Orthodox. Halos magkatulad din po So kung titingnan niyo po, halos tulad lang po sila ng tinanggap na paniniwala. So copy-paste naman yung mga Okay, sige po. Itutuloy natin. Pinakita ko na po sa inyo mga pagkakaiba. Pwede
niyo pong screenshot yan. Ito po yung non-canonical writings and New Testament interpretation. Ito po yung reference niya, no? Hendrickson Publishers, 1992, page 189. Okay, tingnan niyo po mga kapatid itong mga apocryphal writings na dinagdag ng Catholic Church. Nandito po yung the word apocrypha is from the Greek apokryphos, meaning secret or hidden. Doon pa lamang sa meaning niya secret or hidden na Pero gusto pa rin niya isama. Secret na nga, tinago na nga. Hidden things yan, ibig sabihin ng apocrypha. It consists of 14 books. And total po talaga na 14 books. Kasi it's a Catholic, parang 12. Pero may mga Psalms 151 pa Meron pang 3rd and 4th Maccabees. Ayan, kaya naging 14 talaga yung apocryphal books. Ang ibang mga grupo ng pananampalataya, tinatanggap yung 12, yung iba ay 13, yung iba ay 14. So, yung iba, lahat na talaga ay sinama nila. Kung titignan mo po rito mga kapatid, andito yung mga description itong mga books na to. Itong apocryphal writing, yung first Esdras, Yoshiyahu revives the Passover and the exile return to the Jerusalem layin. So ito yung mga background ng mga book. Kita niyo po yung mga pangalan lang parang mga Japanese, no? Second Esdras naman, Yas anger against Yazaral. Esdras dialogue, vision and ritual of scripture. Yung siya, meron yung sa book of Psalms, yung mga salitang ya, mga pangalan na yan. Yung Ezra, meron din sa Bible. Tobit. Si Tobit naman, ito yung Reverend Acts Tobias journey to Media with Raphael and his marriage. Yung Judith naman, may book tayong Judith. Since slave against Yazaral, Judith prays and the enemy is delivered to her. Tapos yung addition to Esther, may book tayong Esther sa canonical books. 6 additions that aren't included in the Hebrew text expresses spiritual element. So sabi na mahalaga rin ito, isama natin. Ito yung Wisdom of Solomon. Di ba meron tayong Song of Solomon? Ito naman, iba po ito, Wisdom of Solomon. Regarded by early church, most important of Apocrypha, essence, nature of wisdom. So kinulang pa sila sa wisdom yung mga wisdom books written by King Solomon. Inadapt pa nila itong Wisdom of Solomon. Hindi pa sila satisfy sa Book of Psalms and Proverbs, Book of Proverbs, at saka Ecclesiastes. Mga wisdom books yan. Meron pa silang Wisdom of Solomon. Ecclesiasticus, kung meron tayong Ecclesiastes, Wisdom of the son of Sirach, citizen of Jerusalem. Wisdom instructions. Yung Baruch po, meron din talagang character na Baruch sa Bible. Pero meron sila idinagdag na nasulat, mismo si Baruch ang sumulat. Early period of exile to Babylon, book of read to exiles, visiting punishment, and mercy. Tapos yung letter of Jeremiah, foretelling to Israel in their land that they will be carried captive to Babylon. So patama, no? So yung prophecy na sila maalipin sa Babylonia. Prayer of Azariah, okay, prayer and hymn of Shadrach, Meshach, and Abednego when cast into the furnace. Parang wala kasi sa ating canonical books, sa book of Daniel, parang wala doon, pero nandun na po yun sa prayer of Azariah. Matala yung mga panalangin ng tatlong magkakaibigan kung sila po ay inihagis doon sa burning furnace, sa pugon, nag-clear na pugon dahil hindi sila sumampa sa great image ni King Nebuchadnezzar. Meron ding Susana, immediately follows after the book of Daniel. Sa book of Daniel, ang kasunod po nila ay yung Susana. Concerning the elders and Susana, ang content ng book. And then Bel and the Dragon, denunciation of idol worship of Persians and Babylonians and Daniel's actions. Parang related nga talaga. Prayer of Manasseh, prayer ascribing praise, confession of sin, asking for pardon, trusting Yah's mercy. Yung Yah's parang Yahweh, abbreviation. Okay, 1 and 2 Maccabees, 1st and 2nd Maccabees, an account of the Maccabean revolt while Yazaral were captive in Greece. Kita niyo po anong dami ng ginagdag sa yung mga background ng mga books. Screenshot na po ninyo. So, ito na po yung some of the most well-known apocryphal books. Dito po yung Tobit. It tells the story of Tobit, a righteous Israelite man who is blinded by swallow droppings. He regains his sight with the help of his son Tobias and the archangel Raphael. Meron silang ibang pangalan ng archangel, Raphael. Kung sa atin ay merong Miguel,
At meron ding, sino yung pumalit kay ano? Sino yung pumalit kay Lucifer? Nung ma-dethrone siya? Gabriel, di ba? Gabriel. Gabriel. Opo, si Gabriel, tama. Pero merong si Miguel naman po ay nag-represent yun kay Jesus Christ. Di ba? Yung sa Revelation 12:7-9, yung Miguel na may mga angels din siya, nakipaglaban kay Lucifer. Si Lucifer si Satan. At yung kanya mga fallen angels, the 1/3. At yung 2/3 of the angels, 2/3 of the angels with the leadership of Miguel, nag-represent sa ating Panginoon Jesus nagkaroon ng first codita doon sa heaven. Natala po sa Revelation 12:7-9. Okay. Ito po mga kapatid, yung si Judith. Judith tells the story of Judith, a brave Jewish woman daw ito who beheads Holofernes, an enemy general, to save her city. Pinugutan niya si Holofernes, nakalaban daw po para mailigtas niya yung syudad. So yun po yun. Wisdom of Solomon is a book of wisdom, literature that reflects on the nature of God, wisdom and righteousness. So, Sirach, tinatawag ito Ecclesiasticus, parang additional mo nung, di ba yung ating Ecclesiastes hanggang chapter 12, tama? Dinagdag pa niya itong book of Sirach. It's a book of wisdom, literature that covers teaching on a variety of topics including morality, friendship, and prayer. Parang ganda naman. No? Ganda naman. Okay. First Maccabees and Second Maccabees are historical books that recount the Maccabean revolt of Joseph's uprising against the Seleucid Empire in the 2nd century BC. Okay mga kapatid, the Apocrypha is a valuable resource for understanding the history and development of Judaism and early Christianity. It provides insight into the religious beliefs and practices of the Second Temple period and offers a different perspective on some of the stories and characters found in the Hebrew Bible and New Testament. Sino ka na paniniwala? If you want to explore more, ito po yung mga resources, binigay ko na kanina. And then, dating and authorship, ito po yung apocryphal writings. Ang authorship po niya, sabi ng mga Protestant scholars, ang apocryphal books were written between 400 BC to 100 AD. Almost mga 400 to 500 years ago. Tama? Yung period ng pagkakasulat nito. No? 400 BC, kasi no, before Christ, alam natin, di ba, nagka-countdown yan. Pababa ang pagbilang nila. 400 BC, 399 BC, pababa. Tapos, ang AD naman, mula sa mababa pataas. So, maabot na mga around 500 AD. 500 years ang coverage po ng pagkakasulat po ng mga apocryphal books. Samantala, yung ating pong canonical books, yung 66 books, ilan nga pong taon ang period ng pagkakasulat? 66 books. Ilan taon po? Ito ay nasa 500 years. Ang canonical books ay ilan po? Approximately 1,500 to 1,600 years po ang period coverage ng pagkaka-compile o pagkakasulat po ng ating 66 books of the Bible. So ito po yung tinatawag na period of intertestamental period. This goes outside the time frame believed to be the era of God directly revealing Himself through prophets. Ito po yung prophetic period. Yan. The Apocrypha was not included in the Hebrew Bible. Doon sa Tanakh. Kahit yung mga Hebreo, yung mga Jews, hindi po nila tinatanggap ito. Okay? Early Christians, sabi ito, the Old Testament used by Judaism. Early Christians primarily used Septuagint. Ano po itong Septuagint? A Greek translation of the Hebrew Bible. Ito po yung first translation ng Hebrew. Ito po tinatawag natin na from Hebrew. Tinawag po ito na Septuagint. Yan. Ito po yung naglalaman din po ng apocryphal ng mga apocryphal books. However, questions arose about its authorship and canonicity. Pagkatapos mo na maisalin sa Septuagint po yung Hebrew Bible, yung first Greek translation po from Hebrew, yung Old Testament, from Hebrew to Greek ay tinawag na Septuagint. Pero nung maisalin na po, question na po nila bakit nakasama yung mga apocryphal writings doon.
Kaya nagkaroon po ng mga pag-aaral, pinadaan nila sa canonization, kaya na-eliminate po yung mga ibang mga aklat. So some Protestants believe that Apocrypha contains theological concepts not found in the rest of the Hebrew Bible. Sabi nila, may contradiction hindi pwede itong isama. Sa praying for the dead, or intercession by saints. Yan, nadi-discover na natin. Bakit ang Catholic Church napaka-strong sa kanilang paniniwala na dapat manalangin sa mga patay na sila ay nakaka-predict pa, alam pa nila nangyayari. Dapat manalangin sa mga patay na santo, yung mga patay natin na mahal sa buhay, kung sila may nasa impyerno, o kaya ay nasa purgatorio. Yun yung mga doktrina ni Tetzel yung panahon ng kadiliman, ng tinatawag natin na spiritual darkness, dark ages period, kung bakit yumaman ang Vatican dahil sa doktrina ng immortality of the soul. Hindi na mamatay talaga ang kaluluwa, sabi nila. Ipanalangin natin sila, naghihirap sila sa impyerno, magbayad kayo sa simbahan, ipamisa niyo yung mga mahal yung namatay para pumunta sa purgatorio. Sabihin na naman nila, ipamisa niyo yung mga nasa purgatorio mahal yung sa buhay para makarating ng langit. Bayad kayo, bayad sa lagay ng pera sa sobre, bigay sa pare at ipamisa at i-mention, special mention yung mga pangalan ng mga namatay nating mahal sa buhay. Yan. So, ibiligsa yan ng panahon po ng Reformation na walang katotohanan, walang biblical basis yung paniniwala ng mga patay ay hindi talaga patay. Nasa isang dako lang, isang lugar lang. Kung masama na namatay ay naghihirap, kailangan ibang pamisa para maahon sa apoy, papunta sa malamig-lamig, sa purgatorio, hanggang makarating ng langit. Ayan. Bayan-bayan, kaya yumaman po ang Vatican. So, dahil sa mga aral po na yan. Okay? This raised concerns for some about consistency with established doctrines. Ang problema nila dito yung walang consistency. Hindi consistent ang mga doktrina na yung mga tinatawag natin na established doctrines. Hindi consistent po yung mga aklat ng Apocrypha So Martin Luther, a key figure in the Protestant Reformation, so yung father of Reformation, emphasized the importance of the Hebrew Bible as the core of Scripture. He argued for a clear distinction between divinely inspired Scripture and other religious writings. Handa natin, naghalo po kasi yung mga religious writings, sulat ng mga Bible scholars ng panahon na yon, gusto nilang isama dun sa Biblia. Yung Biblia, inspired Scripture or writings, may mga ibang sumulat na hindi naman inspired, pinipilit nilang isama doon. Isik-isik nila na para mapasama na makonsider as inspired books din yung kanilang mga nasulat. So, these are the prevailing arguments, but there's some variation within Protestantism. Some Protestant denominations include the Apocrypha in their Bibles. Meron din may pagka-espiritu ng Katoliko, meron pa rin mga naging Protestante na naka-incline pa rin ang mga puso nila sa Catholicism, yung mga naging scholars na, theologian, ay ina-adapt pa rin nila yung mga some apocryphal writings o books with the distinction between canonical and non-canonical. So sabi nila, okay, tanggap namin na itong mga Esdras, mga kabisa to, non-canonical ito, hindi ito inspired. Pero isama lang natin sa Bible. Basta itong 66 canonical books, ito naman yung another 12 non-canonical books. Basta sabi lang, basta isama lang. Yung tamang aral, sinamahan mo ng maling aral. So magkakaroon ng compromise. Kaya may mga aklat, ang inisip ng mga tao, pag ginawakan nila yung kanilang Biblia, sabi ni Pwede na, may mga cardinal sin, kaya ng Pope. Pag ginawakan nila yung Bible nila, akala nila, start tayo. Kasi ang problema, pag mabasa nila yung mga non-canonical books, may problema na. Contradiction po dun sa maraming mga established na mga consistent na theological o mga doctrines ng Biblia. Marami po. Kaya ma-discover natin later on. Catholics hold Apocrypha as part of their official canon, considering them divinely inspired. Ang Catholic ay meron po silang sariling canonization din. Pero tayong Adventist, ang inadapt po natin ay yung ating sukatan na ginamit. Ito po ay ang sukatan po na ginamit natin ay mga Hebrew scholars at mga
Protestant scholars, Bible scholars ang nagsama para sukatin kung alin talaga tatanggapin na inspired by God. So kakampi natin din yung mga ang tawag doon, yung mga Hebrew scholars. Tingnan natin. Ito po yung mga screenshot niyo po ito. Ito po yung mga references natin na pinagkunan dito sa ating mga discussion. Ayan po, Britannica on the Apocrypha, Catholic Encyclopedia of the Apocrypha. I-screenshot niyo po yan at makikita po ninyo. I-search niyo po yan sa Google, makikita niyo po mas marami pang mga information. Bago sila naniniwala na dapat isama ang mga apocryphal writings sa collection ng books ng Bible na tinatawag. Okay? Next po mga kapatid, ito na. Reasons why Protestants in general reject the Apocrypha. Ito na po mga kapatid. Bakit nga ba in general nireject po ng mga Protestante ang apocryphal writings? Number one, reason. They are not included in the Hebrew canon of the Scripture. Hindi po sila nakasama sa pagsukat tinatawag na Hebrew canon of the Scripture. Hindi nakasama. Ibig sabihin, hindi pumasa. Ikalawa, though they were included in the Septuagint, ang unang salin ng Hebrew language to Greek translation, naisama man sila, pero Jesus never quoted from them. Wala man lang isang talata na sinipi ng Panginoong Hesus sa panahon ng kanyang ministry. 3.5 years sa ministry niya, wala man lang siyang sinipi kahit isa na talata dun sa mga apocryphal writings. So yung isang pinagbasihan po ng mga scholars. Pangatlo, the early church rejected them from the canon, though it all meant to be read for edification. So yung early church na po, yung batang iglesia, yung early church, ay tinambihan po nila. No? Dahil hindi nga pumasok sa sukatan nila. Although ito po ay binabasa rin para nagpapatibay din. Parang spirit of prophecy. Kasi magaganda rin yung mga laman eh. Kaya lang, hindi mo basta mo papansin, may mga naka-insert po, ng mga false teachings. Number 4, the writer of First Maccabees recognized that there was no prophet among the Jews at that time. Di false doctrine na talaga yan. Sinasabi po doon sa First Maccabees chapter 4 verse 46, chapter 9 verse 27, chapter 14 verse 41. Sinasabi po sa First Maccabees na wala daw pong propeta sa mga Hudyo noong panahon na yon. Meron bang history ang Hudyo na walang prophet? Meron ba? Meron bang gap? Mayroon. Wala. Pag every ages na i-prophet, sir. Yes, lagi merong inilalagay ang Panginoon na namamagitan sa kanila. Kasi nga hindi nga visible ang God. Kailangan ng human agent na magko-communicate between God's people, the Israelites, and the Lord. Tingnan niyo po, number 5, reason why Protestants in general reject the Apocrypha. A number of them teach false doctrines. For example po, doon sa Tobit, yung Tobit po isang aklat ng apocryphal writings. Chapter 6 verses 1 to 8. Sabi doon, an angel says of the smoke of a burning fish that it driveth away all kinds of devils. Ano sa Tagalog to? Ang anghel po ay nagsabi na ang usok ng sinusunog na isda, puso ng isda ay nagpapalayas ng mga lahat ng uri ng demonyo. Di ba? Anong inconsistency niyan sa sa mga established na doctrine ng Biblia? So totoo ba na yung nakakapagpalayas ng masamang espiritu o ng demonyo ay yung magsunog ka ng puso ng isda? Mga pamahiin na yan, di ba? Kaya kami mga ganyang paniniwala po Catholic. Ay magsunog ka ng magpatay ka ng manok, mga ganyan. Magpatay ka ng manok, mga pamahiin na. Yung dugo ilagay mo doon sa i-blessing ng mga motor o sakyan, mga ganyan. Kasi yung pinaghuhugutan sila mga biblical, apocryphal writings pala. Okay? Pag sinabi kong biblical, ay canonical yan. Canonized books. Pag sinabi natin apocryphal, hidden things. Ayan. So, Baruch 3 verse 4. Nasagot na yung kay Sir Wilfredo na tanong. Baruch 3 verse 4. God is urged, hear now the prayer of the dead of Israel. Posible kaya na ito ang talatang pinagbabasihan
ng mga Roman Catholic Church members kung bakit naniniwala sila na ang mga patay ay meron pang alam. Ang sabi dito, hear now, pakinggan mo ngayon. Dinamay pa yung Diyos, God is urged. Pakinggan nyo ngayon ang mga panalangin ng mga patay ng Israel. Pwede po bang manalangin yung mga patay ng patay? Meron po kasi ng alam? Ano po yung ating pangsagot dito mga kapatid? Biblical passage na sumasagot dito para balinin natin itong Baruch 3:4. Meron ba kayong alam na talatang pwede natin gamitin dito sa talatang ito na sa apocryphal writing? Try to open your Bible in Ecclesiastes chapter 9 verse 5. Sino gusto bumasa? Bigyan natin ng 5 points. Ecclesiastes. Basahin, Doc. Ibasa po, Sir Randy. Okay. Sa English po. Saglit. One moment, sir. Sige po, 5 points. Nako, saglit lang po. 5 and 6 po, basahin niyo. Ecclesiastes 5 and Okay 6. po. Saglit lang po. 5 and 6. One moment po. Nag-opening lang po. Parang naghang yung cellphone ko po. Sir, Ecclesiastes 9, 5 and 6 ba? O, sige po, basahin na po ni Ma'am Marina. Mamaya kayo, Sir Randy. Ano? Ma'am Tagalog po ito. Tagalog po ito, okay. sir. Tagalog. 5 and 6. Muna ako, sir. Sir Randy, Sa Tagalog, para kay Sir Randy yung English. Okay. Ecclesiastes 9 verses Sige 5 and po. 6. Sige po. Sapagkat nalalaman ng mga buhay na sila'y ng mga mamatay, ngunit hindi nalalaman ng patay ang anumang bagay, ni mayroon pa man silang kagantihan sapagkat ang alaala sa kanila ay nakalimutan. Maging ang kanilang pag-ibig gaya ng kanilang pagtatanim at ng kanilang pananaghili ay nawala ngayon. Nawala man silang anumang bahagi pa na magpakailanman sa anumang bagay na nagawa sa ilalim ng araw. Okay, ano pong napansin ninyo? Meron bang harmony? Yung Ecclesiastes 9 verses 5 and 6 dun sa Baruch 3 and 4. Sir Randy, for your 5 points para Barok ma-recover po, nyo. barok. May harmony ba? Wala po, inconsistent. Ha? Saglit lang po. Walang barok dito sa Tagalog. Wala daw. Based sa pagkakabasa, meron bang harmony yon o magkalaban siya? Wala daw. Wala, harmony, magkalaban, magkaiba. At Sir Martoqueo, wala. Bakit ano pong sabi doon? Sa Baruch 3:4, pwede pang manalangin yung mga patay, di ba? Po. Sa Baruch 3:4 sa apocryphal writing. Pero dun sa Yung mga patay, nanalangin daw. 9, 5, and 6, ang sabi doon, ang mga patay ay? Walang alam. Wala, pwedeng anong version yung may barok, sir? Okay, wala na pong alam ang mga taong Patay. taong patay, pero yung mga Sa patay wala English, nang alam. the dead So, know nothing. Di ba? Sila ay Contradiction po sa kaluluwang Baruch patay. 3:4, yung Baruch 3:4, contradict po sa ibang mga passages sa Bible. No? So, yan po, Sir Willie, Wilfredo de los Reyes. Yan po yung sagot. Okay, yung Book of Enoch po, hindi kasama sa apocryphal writings. Pero kino-consider lang na iba na yun din ay inspired writing na dapat din daw nakasama. Pero actually, ang apocryphal writings, hindi rin nga siya nakasama ang Book of Enoch. Ayan. Okay, 2 Maccabees 12:42-45. It is therefore a holy and wholesome thought to pray for the dead, that they may be loose from sin. Ayan ang nagpayaman na talata, nagpayaman sa Vatican. Binabasa nila yan, ang mga patay ninyo, Bantay? sa impyerno, dahil namatay na makasalanan, hindi nakapagsisi, gusto ba ninyong pumunta sa purgatorio para malamig-lamigan naman? Ay, bayad kayo, ipagpamisa nyo ang inyong mahal sa buhay. Nakakita ko ng mga sobrinong katoliko pa ako.
mga puting sobre na ang paldo-paldo mga kinakarga doon ng mga pera. May pangalan, please pray for our dead loved one. Lagay yung mga pangalan. Bayan. Ibigay dun sa ano. So ito na po yung pinagbabasihan pala nila. Is therefore a holy pa, banal, in wholesome thought. Parang tama na pag-iisip. May manalangin para sa mga patay. Para sila mapalaya sa kanilang mga kasalanan. Screenshot niyo po yan. 2 Maccabees 12:42-45. Yan pala ang talatang ginagamit ng Catholic Church at ng iba pang mga simbahan para paniwalain yung mga kaanib nila na dapat ipagpamisa yung mga namatay na makasalanan, nakapamilya, para makalaya, makalagan sa kasalanan, madala sa purgatorio hanggang sa langit. Bayad, bayad, bayad. So yan. Number 6, they contain gross errors in matters of history and geography. Kung titingnan niyo po, susuriin yung mabuti mga kapatid, yung mga aklat po ng Apokripa, yung mga sinulat, yung mga binabanggit ng mga kasaysayan at mga lugar, specific places, wala po nag-exist na totoong ganun na kasaysayan. Walang backup ang mga historians ng panahon na yung contemporary nila. At wala rin nag-exist na ganun lugar na binabanggit nila. Kung minsan nga yung mga pangalang ginagamit nila, wala rin. Same as kung inyo pong i-examine din yung Book of Mormons. May nabasa po ako na in-examine yung Book of Mormons. Maraming mga pangalan at lugar doon, geographical location, na binanggit doon sa Book of Mormons na walang totoo nag-exist na ganong mga tao at lugar. So, merong inconsistency na Last Diyos pinagawa. pa rin. Number 7 mga kapatid. Josephus, historian, a contemporary of John the Apostle. Thoth, he quoted the Apocrypha, never cites or refer to books of the Apocrypha as inspired. Si Josephus po na isang Hudyo na historiador, manunulat ng kasaysayan. Kasabay po itong nabuhay ni John the Apostle, sumulat ng Book of Revelation. Ay nagko-quote din sa Apocryphal writings. Pero hindi po niya ito sinasabi na ito ay inspired. So hindi niya tinatanggap na inspired. Number 8, si Philo Judaeus, leader ng mga Hudyo sa Alexandria. Sa panahon po ng mga apostol, siya po ay inikilala, outstanding religious teacher. Left a large collection of writings. Nag-iwan po siya ng maraming mga sinulat. He quoted frequently from the Old Testament, but makes no reference to the Apocrypha. Malimit po siyang nagsisiti ng mga talata mula sa Lumang Tipan, pero hindi kailanman kumuha ng any single passage or verse from the Apocryphal writings. So number 9 reason why Protestants in general reject the Apocrypha, they lack the high spiritual tone and the general excellence of biblical writings. Wala po siyang mataas na spiritual tone. Kumbaga sa gitara, sintonado. Sintonado. Hindi nakatono. Ibig sabihin, hindi naka-align yung mga turo niya sa general doctrines and theological consistencies na tinatawag sa pag-aaral po ng mga turo ng Biblia. So mga kapatid, wala po siyang tinatawag na spiritual tone. Sintonado siya. Kung sintonado, ibig sabihin, wala sa tono. Ayan. So natapos na po ang aking presentation. Tayo po hanggang 12:30. Bawi na lang po yung sumunod sa atin. Sir Wilfredo de los Reyes, back to you po. Sir Wilfredo. Tanong lang po, Pastor. Tanong lang. Yung tanong niyo po kanina, ba't hindi na isama yung Book of Noah? Ay, Book of Noah, no? Noah nga ba? Opo. Enoch. Book of Enoch. Ang sagot ko ay hindi nga din nakasama sa Apocryphal eh. Ibig sabihin, kung nakasama ka sa Apocryphal, nakapita ka sa may posibilidad, ma-adapt ang Catholic. So, hindi nga po siya nakasama eh. So, possible po yung Book of Enoch
Sulat lang yan ng mga Bible scholars during their time, pero hindi po siya considered as inspired. Yung mga apocryphal writings, napagkamalan lang na inspired, pero hindi pumasa talaga sa mga stricto Bible scholars na Protestant and Jews. Sa bagay, yung apocryphal writings po ay pumasa dahil ang Catholic Church may sarili silang sukatan. Kaya lang, pag sinuri nga natin, gaya ng mga ilang talata lang po sinuri natin sa Tobit, Macabeo, yung mga patay ay nananalangin pa at pwede ipanalangin para makalaya sa kanilang sa kanilang mga pagkakagapos sa kasalanan. Makalaya galing sa impyerno, mapunta ng purgatory at langit. Ay yun po ang tinatawag na lack of spiritual tone. Sintonado po. Kung sintonado na yung mga apocryphal writings based sa canonization ng Protestant scholars and Jewish scholars, how much more po yung Book of Enoch. Salamat po. Pero hindi ko pa kasi nabasa yun po, honestly speaking. May isa pa po akong tanong, Pastor. Yes po. May isa pa akong tanong. Yes po. Lucas 16:16. Regarding to sa nakausap ko, na ngayon wala na kayong propeta. Kasi pinakita niya sa akin itong 16:16 ng Lucas. Sabi niya, the law and the prophets were until John. Since that time, the kingdom of God is preached and every man presseth into it. Sabi po. So, ang sagot ko po, ang kausap dito ng mga ang Panginoon, yung mga pariseyo at skriba. Kasi sila naniniwala pa sa 10 utos. Yan. Hindi yun ang batayan ng kaligtasan, kundi ang ating Panginoon. Pero dito po kasi, maliwanag po yung sinabi, the law and the prophets were until John. Ano pong yung masasabi, Pastor? Okay. Luke 16:16 po na binasa niya, no? Opo. 16:16. 16:16. The law and the prophets were until John. Since that time, the kingdom of God has been preached, and everyone is pressing into it. And the law and the prophets were until John. Since that time, the kingdom of God had been preached. Everyone is pressing into it. May presentation po ako nito nandun sa kabila kong material. Pero kung ipo-prove nila po na wala ng propeta after John, ay magiging contradiction din po. Ang conclusion nila ay wala ng propeta dapat pagkatapos si Juan. Sa katunayan mga kapatid, naka-prophesy pa, nakahula na sa last days, meron pa talagang babangon ng mga propeta. Kaya maganda siguro, i-present ko rin dito yung tungkol sa para ma-discuss natin itong 16:16, yung tungkol sa validity ng pagtutuloy-tuloy po ng pinatawag natin na gift of prophecy until the last days. Example lang po. Okay. Dun sa Joel chapter 2 verse 28. Tapusin na po natin ito kasi para sa next class na po tayo, bigyan natin yung time. Joel chapter 2 verse 28. Wait lang. Babasahin ko po, Pastor. Basa nga po. Yan po yung pagkapatunay na extended po ang gift of prophecy ay yung mga trabaho ng prophet hanggang sa last days po. Opo. Chapter 2 ng Joel, verse 20. 28-29 po. Chapter 2, verse 28 po. 28-29 po, sir. 18 and 29 po. Opo, chapter 2 verses 28 to 29. Okay. 18. The will the Lord be jealous for his land and pity his people. 28 muna po. 2:28 and 29 po. 28, 29. Opo. Apo. And it shall come to pass after that I will pour out my spirit upon all flesh, and your sons and your daughters shall prophesy. Your old men shall dream dreams. Your young men shall see vision. And also upon the servant and upon
handmaids in those days will I pour my spirit. So yun po, ang binabagit doon ay ibubuhos ang Panginoon ng kanyang Espiritu at ang mga lalaki at babae manghuhula. So ito po ay propesiya na sa last days po tinutukoy dito sa mga huling araw ay bubuhos niya ang kanyang Espiritu at ang mga lalaki at babae magkisipanghula sila. Yun po yung yung continuity ng tinatawag natin na gift of prophecy. Okay? Marami pa mga text po dito yung gift of prophecy, mga kapatid, may evidence po sa Old Testament. Sabi dito, afterward. Meron po siyang binabagit na definite time. Ito po sa last days. He will pour out His Spirit upon all flesh, and that one would have visions and the old men would have dreams. So kay Jesus Christ, meron din po sa Matthew 24:24-27, na sa huling panahon daw po, one of the signs before the second coming of Christ, after dyan na to ay magkakaroon daw po ng mga false Christ and false prophets. Meaning to say, kung may false prophets, meron ding existing na true prophet. Tingnan niyo po. And there was to be no genuine manifestations of the gift of prophecy in the last days. That warning would Jesus probably had given. Bakit binigay ng Panginoon Hesus na magkakaroon ng mga bulaang propeta bago siya dumating sa ikalawa kung walang existing na totoong propeta? So hindi naman lalabas ang bulaan kung walang totoo na i-impersonate niya. Yung tawag doon, yung parang gagayahin. Evidence in the words of Paul. Sa Ephesians 4:8-13, ang true church hindi nagkulang sa kaloob ay propeta. 1 Corinthians 12:4-11. These are the different gifts of the Spirit given to church. Kasama po ang yung kaloob ng panghuhula. Ibig sabihin nun, may propeta. Evidence in the words of John, Revelation 19:10. Yung testimony of Jesus po ay spirit of prophecy. Ito yung testimony of Jesus Christ is declared to be one of the identifying marks of the remnant church in the last days. So yun po yung mga madali ang sagot lang po natin. Sana po ay nakuha niyo po yung mga talata. Pero kung nabitin pa kayo, itutuloy natin susunod po para bigyan na natin po yung time sa ating kasunod na professor. Salamat po, Pastor. Babasahin pa, parang okay na po yung OQCP ko. Sige lang po. Thank you very much po. At sana po ay na-bless kayo sa ating pag-aaral. Marami pa tayong gustong pag-aralan ngayon, pero ang oras natin, kuha na tayo ng 5 minutes sa susunod ng professor. Tumawi lang po tayo ng 12:30 dun sa pagpasok natin kanina. Anyway, Sunday naman yan. Unless kung mag-swimming kayo o nakatapos na kayo mag-swimming. Sige mga kapatid, thank you very much for your participation. Salamat Kung po, may mga comment Pastor. po kayo, kung meron pa kayong mga tanong o comment or reflection, i-chat na lang po nyo sa akin yung inyong po mga comments. Okay? Prepare for our midterm exam next week po. Tuloy na yun. Tuloy na po midterm exam about dito sa ating Introduction to Biblical Hermeneutics. Okay po? Manalangin na po tayo. Sir Randy, ikaw na mag-pray para yung 5 points mo. Sir Okay Randy. po. Sige po. Okay po. Salamat po, Doc. Sige po, sige po. Ama naming banal, ikaw na ay nasa kataas-taasan ng kalangitan. Maraming salamat po sa gabay ng inyong Holy Spirit na naway ang aming napag-aralan po ngayon ay maintindihan naming maigi. At maraming salamat po sa mga natututo ngayon at salamat po sa aming natutunan ngayon at sana patuloy po kayong gagabay sa amin hanggang sa matapos ang klaseng ito. Itong lahat ay aming hiniling sa pangalan ni Jesus na aming personal na tagapagligtas. Amen. Amen. Thank you very much po for attending our class. God bless po. Hello, Sir Arnel. Ma'am Jocelyn. Pwede mag-send ka ng PDF sa group chat. Sige po. I-send ko Thank yung you. possible na pwede ko ma-send para sa reviewer niya.
Sige po. Doc, Thank you. hindi na ba kaming lahat sa sa group chat mo? Baka ako hindi. Di ko alam kung saan. Ma'am Jocelyn Dagoplo. Sige, sige po. I-remind Ano niyo nyo, po. text run. Sige po. Sige, i-check ko lang po muna. Sige po, bye-bye. Bye-bye po. God bless.